Maring tinatanggi na may-ari ng Globe Asiatic na si Delphine Lee na gumamit sila ng ghost borrowers para makautang sa pag-ibig. Ang mga unit ay ibebenta naman umano ng Globe Asiatic sa iba at ang bayad ng mga ito ay mapupunta na sa kanila. Ito ang tinatawag na double selling. Sa gitna ng money housing scam na ito, paano nga ba matitiyak na legal ang papasukin transaksyon para makabili ng bahay? Pag-uusapan natin yan kasama si Attorney Gabby Concepcion. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga din sa iyo, Maring Susan. Nako, ito, mainit na usapin talaga ito, lalo na't marami ang nais magkaroon ng sariling bahay. Attorney, ano nga ba yung mga dapat tandaan pagbibili ng bahay, lupa o condo unit, townhouse, gamit ang pinaghirapang perang inipon? At yan mismo naging problema ng marami sa kanila. Well, of course, never naman natin magagarantyahan na never kayong malaloko. Pero maaari tayong magbigay ng payo kung paano ba mami-minimize ang chances ito. So, ang palagi naman namin pinapayo sa mga gustong bumili ng property, unang-una, mag-umpisa sa titulo. Okay? Yung title to the property na balak niyong bilhin, whether lupa, bahay, townhouse, or yung sa condo, yung condominium certificate of title, palagi niyong ide-demand dun sa nagbebenta sa inyo na kailangan niyong makita talaga ang kopya ng titulo. And I think ang balita ko, itong naging problema sa Globe Asiatic. Ang dami-daming dahilan kung bakit hindi mapakita yung titulo. Okay? So, wag po kayong maniwala kasi dapat palagi may titulo. Once nasa inyo na ang kopya ng titulo, i-check nyo kung kanino nakapangalan yung titulo. Kung bumibili kayo halimbawa galing sa developer, dapat yung titulo nasa pangalan ng developer kung kayo nga ang first buyer. Ay, oo naman. Siyempre, tingnan niyo, paano yung katulad sa kaso ng Globe Asiatic? Bakit kaya nagkaroon ng dalawang nagmamay-ari, Attorney? Paano nga ba nangyari? Of course, hindi natin alam kung talagang ano bang ginamit nilang modus operandi at sino kasabwat nila, di ba? Posibleng walang kasabwat. Pero yung mga bumili diretso sa Globe Asiatic, dapat nga ay tinignan nila ang titulo unless merong pinakitang titulo, pero mukhang wala. Pero mukhang hindi lang talaga nagpakita ng kopya ng titulo. Pero sabi nga, ang nangyari dito, yung first buyer, di ba kasi ang sinasabi ni Delphine Lee, hindi, walang ghost buyer, meron mga tao. Pero parang kumuha talaga sila ng mga unang buyer. Pag-ibig entitled people na pag-ibig member. Kumuha ng loan. Pero wala talagang balak na bumili ng unit. Kaya nakuha nila yung pera. Tapos, supposedly, kinansela daw nila ang sale na to. So, kung titingnan po ang titulo, dapat kasi nakapangalan sa first buyer. Kasi yung binili, halimbawa, mas lalo na kung bumili siya via pag-ibig loan, hindi pumapayag ang pag-ibig na wala sa kanila ang pangalan ng titulo, di ba? Kukuha kayo, nasa pangalan nila, sa pangalan ng buyer, tapos naka-mortgage yan sa pag-ibig. Sabi ng Globe Asiatic, kinansela na namin yung sale na yan dahil nga hindi nagbayad. So kung kayo ang bumibili at yung pangalan ng titulo ay nasa ibang tao, hingin nyo nga ang kopya ng titulo at yung mga dokumento na nagpapakita, halimbawa sa kaso na to, na kinancel nga ang sale. Bakit ngayon may karapatan na ibenta ng Globe Asiatic, halimbawa, yung property kung ito ay nasa pangalan ng ibang tao? Lalo na kung dinaan nyo sa pag-ibig. Ano ba yung mga dapat gawin kapag nasa inyo na yung mga titulo ng property na binili ninyo? Nakuha mo na, binigay sa'yo. Ano gagawin mo, Attorney, dapat? So, dapat daw talagang yung diligent siya ang magwawagi. Kasi kung hawak nyo ng titulo at iba pang mga dokumento, pumunta po kayo sa Register of Deeds at Land Registration Authority. Para sigurado, dapat pareho yung puntahan. Kasi yung iba sa Register of Deeds lang pumupunta. Base po sa experience namin, nasisingitan kasi ko minsan. Yung Register of Deeds, yung mga mga karumal-dumal na nangyari na many years ago, nasisingitan. So dapat yung, para malaman kung tunay o peke ang titulo na binigay sa inyo, doon nyo naman i-check sa Land Registration Authority. Pupunta lang kayo, bibigay nyo yung titulo. I-check nila kung talagang walang questionable. Valid. Doon sa Register of Deeds, makikita nyo naman kung may nakatatak sa likod, naka-mortgage ba sa pag-ibig yan, etc., etc. So, yung kasi sa LRA, hindi nakikita ang mga tatak. Sa Register of Deeds lang. So, palagi ang sinasabi namin, kahit na mahirapan kayo, mahaba ang pila, huwag niyong pagsisihan kasi at least sigurado kayo kung nag-check kayo. Dahil yan ay pera nating pinaghirapan. Kaya dapat, di ba? Nakakaiyak talaga. Kasi lahat ng tao, bahay lang talaga ang, di ba, ang pangarap. Lahat ng tao gusto magkaroon ng sariling bahay. Tulad ng mga nasa branch 21 at 22 ng Imus RTC. Magandang umaga sa inyo. Okay, maraming salamat po, Attorney Gabby.